It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Welcome back sa ating new episode ng ating Dagok Time via Notify Satellite. Ayan. Episode 12 na tayo. Woo! And thank you so much for sending your story, for helping me to grower ang Notify. Shut up! Ano ba yung libido agad? Anyway, thank you so much ha. So, sa lahat ng mga igiters dyan out there, I love you all. Ayan. And, yeah. Kaya magsimula na tayo sa ating unang story. DJ Mod, roll it. Hindi yan sobrang, piprito ko na talaga yung sobrang balat nito. Malagyan ko yan talaga ng butter. Yung butter, yung may harina na may tubig, ganyan. Whew! Roll. So yeah, ito na ang ating first story natin ngayong episode 12 ay ang update sa huling El Bembang. This is the part 2. Part 2. So yeah, ang kanyang titulo is, ang kanyang category is BL/Let the Love Begin /Tearjerker. And ang kanyang titulo is Update kay Papam Ketchup. Siya yung naglagay ng ketchup ret sa Niti Pirot. So, ano gagawin? Let's read it! Hi, me. After ng pagbasa mo ng story ko kagabi, I felt sense of longing every time tuloy nakikita ako ng ketchup ng Jollibee is di ko na kinukuha. Over naman ka sa patril-tril pa. Kasi naaalala niya siguro. Siguro pag nakikita niya yung Jollibox na ketchup is parang Niti Pirot yung kasunod nun. So, let's move on. Over naman sa may nagwawala dito. Recap pala sa Igiters na wala kagabi. I had the most interesting Nyarurot live sa Gayret na name is Julius. Nurse and super bango. Talagang pinaamoy niya pa. Talagang pinanex niya pa dito yung bango na word, no? Yabang naman. So let's move on. And unfortunately, he wasn't a really single and closeted ng mga panahong yon. Hindi rin Julius yung name niya and may pamilya siya. May pamilya pala siya and he ended up sa car incident. Tragic love story, I know. So since nga miss ko siya, I stalk him kasi nandyan pa rin yung account niya eh. I saw yung post ng asawa niya, he just turned 25 last month, finally 25 na siya. So, 22 pa lang pala siya noon, Nung nag-uusap kami, ang tagal na rin ever since last na dalaw ko sa kanya. So, his son sa post and I can say, kamukha niya talaga. I'm currently talking to someone na rin pala. I'm hoping maging magandang ending na nito para sa akin. Never na magpapa-trill-trill pa. Wala naman, baka di naman kasama dun sa trill-trill yung incident, diba? Like, grabe naman. And yung mga mahanap mo, soon, very chill lang ang paghahanap, diba? Like, meron yan at meron ka talaga. So, yan, yung bago mo naman is, siguro mag-ano lang kayo, happy happenings pa lang muna, chill lang. Huwag ka muna for the love na talaga. Like, parang, yung magkakaroon ka ng tinek agad sa puso mo. Dapat hintayin mo muna maging boneless ka. So, ayun, alam ko na yung story ko na to. Hindi na niya tuloy ako pinapa-take out ng Jollibox sa ketchup. Ay, Jollibee. Ketchup ng Jollibee. Kinuwento mo sa kanya. Okay. Thank you pala, Miha. Never heard someone na nag-thank you here sa pagbasa mo ng story nila and let me be. Uy, marami naman. Over naman, Namo Jane naman to. Namo Jane! Kahit na alam mo na hindi pa ako masyadong familiar sa paggamit ng Igiters vocab, I felt very heard and valid nung nakita ko reaction mo sa story ko. You made me teary eyes kagabi, and I'm so thankful for you. Foremost, you bring the fan out of the most... kwento ko na to, no? Siyempre, i-flex ko to, namujin ako lagi. And most outrageous story, pero some like me, you make it more genuine and valid. No plastic or emihan to me. Continue to share happiness and more blessings to come. Thank you for bringing me peace for something na hindi ko makwento for so long.
I didn't mean a lot to me. Thank you so much. Sa mga igiters, let's support Sophie for this. I know nabibring siya ng happiness to us and let reciprocate the same energy sa kanya. Real lahat to me ha. Love you. Tama na kayo. Basa ng kilikili ko. Paluha na naman. Ba't naman nag-cry na naman? And the baby niya below, trust you me. Thank you. Yeah, may sinan siya dito picture naka, pero naka-close naman yung ano. And this is true story. So, sa lahat talaga, hindi ever ako nagwawan sa story sa Dagok Time. So, I hope na mag-ano ka na ngayon. And, alam mo naman na ang aking tawag dito, advice sa'yo before, like, yung unang-una kong basa ng story. I hope na ma-feel mo na yung happiness for your new someone. And, yeah, mag-enjoy ka lang sa life mo. And, marami pa kayong pagdadaanan. And I hope na maging maayos lahat yon. So, thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. Over naman sa update. No, pa-update pa siya. Hindi, update na lang yun kasi kaya wala tayong mga twister and everything nice. Tapos sa mga nag-a-ask pa rin, paulit-ulit na babasa ko yung mga comment ha. Hindi lang ako makapag-reply. Grabe naman kasi. Warla na naman. Hindi nga ako hindi nga ako sa Notify Satellite kasi parang bawal ata yung background music kit. Kailangan ko gumawa ng bagong music. Siyempre, pag meron na, ilalabas na natin si DJ Mod dyan. Diba, DJ Mod? DJ Mod! Ba yan? Ano, gusto mo ba magbasa ka? Or ako na lang magbabasa? Ikaw, anong masasabi mo na parang, siyempre, diba, nawala yung partner mo, ganyan. Tapos, or iniwanan ka ng partner mo. So, anong next step mo? 1, 2, 3, 4. So, anong mafe-feel mo? Anong mararamdaman mo? Dapat pagmamahal talaga unahin para may love, diba? Tama naman. Tama. Oo, basta Anyway, is lahat love, naman is tayo love, is eh. love. Na gusto magkaroon ng masayang love life, masayang life, diba? Sino ba naman ayaw? Ako? Bala mukha mo ah! Sige na. Isin nyo dito ah. Ang kakapal ng mga mukha. Sige na nga, doon ka na nga, DJ Mod. Ano ba? Parang, doon ka na! Alam na naman sira-sira yung microphone ko dito. Doon ka na! Ano ba yan? Over. So, thank you so much, DJ Mod, sa pagdalaw. Mamaya ka sa akin, dadalawin natin ang Niti Pirate na may mayonnaise naman. Siyempre, para papapapak. Para meron tayong cheeseburger. So, let's move on with it. So, ang next story natin, ang category is SKL / horror / kulabang / tahudo. And ang kanyang titulo dito is New Year. So, anong gagawin? Let's read it! Hala mga igiters, dahil nga sa mga napanood ko sa Notify Satellite at sa NikTok Satellite, na pagdesisyon na ng hukuman over naman sa OA. Ikaw ano na kita eh. Kala mo talaga nasa tayo eh, civil ano ba? So, pero yun na nga, nag-decide na rin na Kiss na i-share ang kwento na nangyari years ago na. Bagets pa ang above na to nung nangyari to me, batang yagit days pa namin. Meron kaming kalaro before, technically, namin siya lagi nakakalaro. Pero, nakakalaro namin siya. Pero, hindi namin siya nakakalaro talaga mostly. Pero, naglalaro kami. Pero, may mga paglalaro kami na hindi namin nalalaro. May laruan talaga kami, pero, ganun ba yun? Ano ba? Basta yun, ang gulo, diba? Magalang nga. Mag-wireless na ako dito eh, no? So, let's move on. Basta yun, around December na to sa pagkakaalala ko, gabi na kami nakakauwi nun kasi nangaruling kami. But before kami umuwi, nagpahinga muna kami at yung mga baget sa tapat ng baler ng isa naming friend. Bali, ang atake kasi ng bahay nila is compound. Search nyo na lang kung di nyo alam. Tingnan pa kami ng work dito eh, no? Alam nyo, ayusin nyo naman. Kayo, inaano kayo, diba? Hoy! Pwede naman na. Wala pang libid daw, wala pa pala. So, let's move on. Horror pala to. Kasi ayoko kalabanin yung mga horror eh. Kaya bawal talaga mag-laugh sa mga horror. Kasi, syempre, bukol naman, mamaya, katabi ko na pala yung mga. Buti ko Niti Pirate yan, te!
Buti nga hindi pirate lalaban ako, pero kung mga multoret, ay, quiet place na lang muna ako sa gilid. Siyempre, hindi tayo lalaban sa mga ganyan. So, let's move on. May nagpakulba sa mga bagets na ito. May nasight kaming above na baget sa gate, maikli ang buhoka, at may hawak na teddy bear. Ang akala namin is yung isa naming kaibigan yun, kaya go kami sa patry tawagin na namin yung bagets. But snub siya ha. At lava walk kami. Pero laro ate. Deadma at di siya doon natapos Mia. Sa mga sumunod na araw, nagpapakita ulit siya. Pero this time, nakasakay naman siya sa bicycle at punong-puno ng dugostra. Fast forward. Sakto pagpatak ng alas 12 at New Year na at nagsisipagputukan na ng fireworks, may nasagasaan na bagets. At ang twister, yung bagets na paulit-ulit na nagpapakita sa amin is yung nasagasaan. Tumataas na naman. Sabi ko sa inyo, ayoko kalabanin talaga yung hura. Andito pa yung mga lip, mga blush natin. Di ba? Ang tagal mawala. Sabi ko sa inyo, di ko kinuskos. Charo. So, ayun na nga, ang twister is DJ Mod. Kalkal. Is yung bagets na paulit-ulit na nagpapakita sa amin is yung nasagasaan. Yun lang, tama na kayo magad yung kilikili ko. Proof of purchase ko, pero for your eyes only. Meron nga. Takot ako. Takot ako. Ayoko na. Hindi ko na bubuksan yan malamang. Yung binasa ko yan, hindi ko na binuksan, diba? Siyempre, bukot ako sa mga ganyan. Mamaya dito pa yung nagpe-playtime Uy! Sino ba namang gusto? Hala, sino yung katabi mo? Kaki. Yun Hala. Pero kung yung pirate ba? Gumilid pa akong ganyan. So, let's move on with our next story. So, next story naman natin is ang kanyang category is SKL /horror/kulaba /tawa. Sinunod-sunod ko yung horror para matakot kayo forever. So, ang kanyang titulo is Taguan. So, anong gagawin? Let's read it! Lagyan mo ng asin para balot. Hello, Mima Sophie, /Willard, and mga Igiters. Sakto tayo ng / no? Bago pa lang ako sa Igit organization, kaya hindi ako masyadong maalam sa vocabs. Hindi kasi nagre-review Tandaan nyo yung mga boundaries nyo palagi. Please naman Kasi talaga lumuhod pa ako sa harapan nyo talaga para ma-perfect nyo lang yung mga requirements Ingay naman. Talaga sumabay pa talaga sila. Baka ano ba yan? Ano ba yan? Nakiklean kasi sila. Kasi katabi namin is nyimbahan. Pero multoret yung pinagtatalk ko dito, diba? So anyway, may may savior. So let's move on. It's way back 2013 and nasa old house kami ng mujik ko. And that time, naglalaro kami ng mga cousin ko and friends ko. Yung bahay na yun is bahay pa ng late grandmother ko. Parang haunted house yung bahay. It was around 6 p.m. po and still playing kasi mga junakits pa kami that time. It was very traumatic event sa buhay ko na kahit ngayon dala-dala ko pa. So ayun na nga, while naglalaro, nagtago kami sa old room sa baba ng bahay na sobrang luma na at ginawa ng stock room ni na Muji and Puji. Okay. At tinambakan na ng mga hindi na nagagamit na bagay kasama ang mga friendrit ko na nagtatago sa baba habang nagtatawanan kasi akala namin na hindi na kami mahanap doon. Tapos, sa sobrang tagal na hindi na kami nahahanap, sabi ng friendrit ko na mauna na raw ako at sa taas at wag daw sabihin na andun siya. Mataas na naman yung balahibo ko siya. Nyulbul ko ata yung tumataas. So ako naman bilang namujin, lumabas na ako. Hindi ko sinumbong kung nasaan siya at nakita ako ni Muji na puno na ng cobweb ng gagamba sa ulo kaya tinanong niya ako kung saan ako galing. At sabi ko, sa baba kasi ako nagtatago kami. And wasn't expecting na magagalit si Muji Kasi nga, ba't raw kami nag-iingay at nagpunta ron na kahit sila ay hindi raw pumupunta sa room na yun. Nagalit
pa siya kasi nga pinagbabawalan nga raw kami na pumunta pero ang tigas ng ulo namin. Hindi ko pa rin nasabi na nasa baba pa yung isa pang friend ko until nahanap na siya ng parents niya at ayun, sinabi ko na sa ilalim na siya. At ito na ang twister. Gingay nila, oh. Gingay naman talaga. Sumabay pa talaga. Sabi ko, shoot ako ng no? Sumabay pa talaga. So, anyway, hayaan nyo na. At least may mga voice effects, diba? So, let's move on. Binarahan pala ko ni Moji at dali-dali siyang pumunta sa baba ng baler na parang kinakabahan. Pagpasok namin sa baba ay nakita na namin ang friend ko na nakajubalstra na at wala ng malay. Sabi nila na napagtripan daw siya ng maligno at ginahastra. It was the biggest mistake of my life na hindi ko na sinabi agad na nasa baba siya. Kinabukasan nagising na yung friend ko at tulala na siya na para bang malayo ang iniisip at parang naiiyak. Yun lang po, tama na kayo yung kilikili ko. Takot? So may maligno na nakatira sa ilalim ng kanilang balers. Di talaga natin masasabi, diba? Like, takot? May hamilaw? Takot ko yan? Siyempre wala tayong laban na naman dyan sinasabi ko sa inyo. Kaya, let's move on with our next story. Next mo na. I-next mo dito. Ang next story natin, medyo magdala kayo ng mga t-shirt or everything nice. And ang ating category dito is tearjerker, malala daw, /kuluba, /dilubyo. And ito yung mga hindi natin nare-read sa ating TikTok satellite is because it's giving trigger warning. So this is the second time na mag-read tayo ng wala sa Notify and it's a very nakaka-trigger. Sa lahat ng mga baka naka-experience ng mga na-read ko siya ng konti. Pero it's giving talaga na parang ang bigat. Kaya actually, totoo sinasabi ko kapag ang bigat pala sa pakiramdam kapag pagbukas ko palagi ng email ko, ng Share Your Dagok 2, halo-halong emotion yung nandoon. Like may happiness, may fun, may laugh, may sad, may tragic, and everything na isang hirap anuhin ng emotions. But anyway, let's tackle this kind of issue or story na meron talagang nakaka-experience ng mga ganitong bagay. And ang kanyang titulo is The Past Still Haunting Me. Isa na rin siya sa mga sender before ng e-geaters. Yeah, isa na rin siya sa mga nag-send before ng kanyang love story, Let the Love Begin. And now, meron siyang sinend sa atin na i-share tearjerker. So, anong gagawin? Let's read it! Hello, Mima Sophie. Thank you pala sa pagbasa ng story ko. Over naman sa gratitude. Pinasok niya pa yun. Kasi malalaf ako. Diba? Baka malaf ako Pag may over talaga, diretso na lalaf na ako. Hindi na talagang Sige, anyway, lalabanan ko yung laugh. Pero gusto ko ulit mag-share ng another experience ko. Ito palang experience ko na to ay naranasan ko while I'm 6 years old. Nene pa ako neto. By the way, yung parents ko pala ay may business. Tuwing graduation before, sila yung taga-ayos ng mga stage. So, Flower Ranger sila. Since kasagsagan ng graduation ng 2006, madalas silang wala at kami lang ng sisterette at mga kuya ko ang naiiwan sa bahay. Almost 1 week din silang wala since sunod-sunod nga ang school na inaayusan nila. Then one day, galing ako sa school. Siyempre, gutom that time since lunchtime na. By the way, Mima Sophie, ako lang ang umaga ang pasok namin ng mga sisterette ko. Yung dalawa is panghapon na, kaya tuwing uuwi ako ay sila pa ay Gora Bells pala. Dahil nga wala ang aming magulang, ang big brother ko na ang nag-aasikaso sa amin. Siguro mga 20 years old na siya that time, kaya siya lang ang nagsusupervise sa amin. Going back, nahitid na ni kuya yung dalawa kong sisterette sa school, tapos na din akong mananghalian. Siyempre, panghapon, need na pinapatulog ang bata para lumaki pa.
Kaya pinatulog na ako ng kuya ko. Ako naman syempre follow the leader since ayaw kong mapalo. Eh di borlogs ng ate mo. Nagulat ako, ginising ako ni kuya since maliligo daw kami. Nagtataka na ako dito kasi ba't bigla kami magsasabay maligo. Dahil bata pa ako noon, wala naman akong naisip na masama at sinabayan na lang siyang maligo, sabi pa niya, para daw tipid sa tubig. At ayun nga, Mima Sophie, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Nanguhula pa din ako pag aalala, naluluha pa din ako pag naalala ko to at habang tinatype ko to. After namin sinabi niya na sa akin, wag daw ako magsusumbong. Kasi pag nagsumbong daw ako, masisira ang family namin. Bali, parang ginamitan niya ako ng guilt-tripping card, Mima. At dahil bata pa ako at ayaw kong masira kami, nananatiling ziplock ang bibig ko. Akala ko di na maulit ang incident na yon hanggang sa naulit ng naulit. I'm so sorry what you experienced that. Grabe. Di ko na mabilang sa mga kamay ko yung incident na yon. Natigil lang yung pang-aabuso niya nung pinatanggal na ng presidente si Ninoy ang graduation sa grade 6 kaya medyo nawalan ng business ang parents ko. Kaya lagi na silang nasa bahay. During that time, I am already 13 and first year high school na ako. At ito na ang twister. Kung paano nalaman ng mga magulang ko, nung first year high school ako, syempre, hambog ng SAGPRO. Curse 1 at Smaglas era to. Kaya medyo napabarkada ako. Tapos yung trip ng group namin is maglaslas. Tapos, Blady ang gamit. Tapos kinabukasan, may mga umikot na guidance officer kada section since lumaganap na nga ang laslasira during that time. Kamalas-malasan is fresh pa ang sugat ko sa kamay. Tinry ko siya takpan ng G-Shock kong relo pero pinatanggal lahat ng relo kaya wala akong lusot. In short, nabagan siyang ate mo at pinatawag ang magulang ko sa school para kausapin ng guidance. At dahil trip lang naman namin ng mga tropa ko ang maglaslas ira kasi astig ka pag may ganun eh. Nang dahilan na lang ako na may problema kasi sa bahay. At naalala ko na ginagalaustra ako ng kuya ko. Before. At wala pa akong pinagsasabihan. Bali, yun yung sinabi ko sa guidance na dahilan ng aking paglaslasa. Kahit di naman para lang di masyadong mabigat, parusa nila sa akin. At ayun, kinausap ng guidance office yung magulang ko at syempre shook sila sa mga narinig nila sa guidance. Nasa isip ko nito that time parang blessing in disguise yung nangyari kasi at least masasabi ko na din yung matagal ko nang dala-dala. At ayun, diretso uwi kami ng magulang ko. By the way, si mama ko pala yung pumunta since busy si Puji. At ayun, kinausap niya ako habang iniisplok ko sa guidance at ito na ang part na mahirap para sa akin, Mima. Yung ipakwento, yung nangyari. Kasi parang bumabalik ako sa sitwasyon. Ay, yes. Sobrang sakit. Kaya dapat willing tayo makinig sa mga tao na kailangan nila ng may makikinig. Kailangan nila ng may maniniwala. 'Di ba? Going back, ayun, kinuwento ko lahat-lahat kay mama. Sad to say, di na siya naniwala sa akin at nagsisinungaling daw ako. Ang sad, no? Like, kahit family mo na hindi ka kayang paniwalaan. Anyway, let's move on. Hanggang ngayon, Mima, dala-dala ko pa din yung past baggage na to. Naapektuhan din yung sex life namin, mag-asawa kasi minsan naaalala ko yung pangyayari. May asawa na siya dito. Sa last story niya, ayun yung nahanap niya, yung guansik niya. Nakwento ko to sa busawa ko, at least for the first time, may taong naniwala sa akin. Kung tinanong niya ako kung pinakulong ko ba yung kuya ko, ang sagot is hindi.
Pinilit ko na lang kalimutan at pina-therapy na lang ako ng busawa ko para at least ma-forget ko na yung happenings na yon. Ayun lang, tama na yung basa ng kilikili ko. Salamat, Mima Sophie, at mabuhay ka pa ng matagal. Thank you so much for sharing your story. I know it's so hard na mag-share ng story kasi maaalala at maalala mo na naman yung mga naranasan mo. I hope na mag-heal ka na ng tuluyan. I know it's very long process, but you try, kaya mo yan. Kaya mo mag-heal. And, ang hirap. Hindi ko kaya mag-advise. Ang hirap, pero, kasi, ang hirap nung pinagdaanan niya. Like, diba? Syempre, sino pa naman, kahit sa family mo, it's very delicate na din, diba? Parang, ano ba? Ano ba nangyayari sa mundo? Na dapat yung family mo yung magpo-protect sa'yo, magla-love sa'yo, magti-take care sa'yo, pero sila yung magsisira ng, hindi, like, parang gugulo ng life mo, 'di ba? It's so hard for that. Mahirap yun. And thankful kasi meron ka na yung barsawa mo na nandyan palagi sa'yo. I hope mag-heal ka na and mabigyan pa kayo ng blessings. And mabigyan kayo ng puro saya na lang, wala nang lungkot. Thank you so much for sending your story. I hope na makagaan ng konti ang pag-share mo dito sa amin ng story mo. It's so hard to move on, pero kaya mo yan, kakayanin. Thank you so much. So, next story na tayo. So, pinutol ko na, baka kasi maiyak ako, 'di ba? Anyway, dumako na tayo sa next story natin. This next story is, ang category niya ay SKL / BL / a twister / libidorch, malamang. Wala kang libido dito pala, no? And ang kanyang titulo is No White Cause of Policy. So, anong gagawin? Let's read it! Good evening, Egeaters / Sophie and co-buyers, live audience, admin, subscribers, at syempre kay Nay Sophie, aka Daddy Willard Milker. Ano, gaganyanin ko. So, ayan. May boyfriend rin ako ngayon, ma. Almost 2 years na kami. Mabait siya. Pogi. Sweet. Clingy. And overall conclusion ko sa kanya is bet ko talaga siya. Ang twist, hindi talaga ako mahilig umorpap. Ewan ko ba? Parang hindi ko talaga siya calling. Minsan ko lang siya ma-orpap kapag bet ko and kapag mataas talaga ang libido ko. At kapag naman na-achieve na ni BF ang lani niya, never ko talagang sinaswallow ret or giniginoma. Ano, lagay mo sa takip ng RC. Not even once, parang may trauma ata ako yata sa white kasi. Parang ganun, parang mainit ata yun eh. Or parang naligo ata ako ng mga panahon yun. Or Huy, kanina ka pa dyan. Huy, ano na? Baka hindi ako makapagtimpi dito ha. Huy, ang tangkad mo na. Huy! So, let's move on. Ano ba, Choma? So, let's move on. Yun nga, parang expired kasi na condensed milk ret na may kasamang panis na bear brand ang lasa ng White Cast. Ganun ang effect sa akin eh. So, lagi talagang dinudura. O, dead pa lang. Sorry na lang sa BF ko. Alam naman niya na di ko yun hilig. Anyway, ito na nga ang story ko. Mga 3rd month namin, pinatuloy niya ako sa bahay nila. First sleepover ko yon at syempre hindi mawawala ang kape sa morning, 'di ba? Hindi yung 3-in-1 ha, legit barako, creamer at may asukal. Syempre siya mismo ang nagtimpla in Fairview Hong. Sarap ng timpla niya. Over naman. Ano ba talaga siya na magiging next na Kala mo talaga siya yung next na para kanino ka bumabangon? Para sa Aura Reds ko. At ang White Cast na, dito kasi! So, let's move on. Ang baby, mga show kasi dun eh. Huwag yung sumilip eh, no? Shh! Pa-join! Ba't nabagansya ako dito? Nagdadago time lang naman ako. Nabagansya pa. Pwede naman kung papasite niya yung Yeti Pirate. So, ano ba? Sige naman ang bagansya. So, let's move on na nga. Sa ang tapang. Hindi matamis. Hindi rin mapait. Talagang napasaludo ako sa kanya.
Kasi never ko talaga na-achieve ang perfect timpla ng kapestra. Kasi minsan masyadong marami, barako, ganun. And minsan naman masyadong matamesa. So let's move on. Tuwing umaga na doon ako nag-sleep, may pakapi siya ha. Tapos mapapansin ko parang iba yung energy ko eh. Hindi ko talaga ma-explain. Like parang gigil ako maglinis ng bahay. At kahit wala ako sa mood, offer naman sa energy drink. Alam mo talaga siya na yung magiging Milo Gap eh. Ano? Energy, energy gap, energy gap. Woo! So, yahoo! So let's move on. Ow! Tapos ang bawa ko, pagising-isi lang ha. Parang, ganyan daw. Tuwing umiinom ako ng kape niya. Parang tanga lang kasi nakakaasar yung ngiti niya, pero tinatanong ko naman kung bakit. Iiling lang siya. Fast forward to our first anniversary. May surprise dinner siya, nagtagaytay kami kasi nga noon. Tapos pinagbigyan, tapos binigyan niya pa ako ng pasabog Literal na pasabog ng katotohanan. Kala ko nung una, kasi nga, kleptolelap niya ako, like, nakaw na halik daw. Over naman sa pagsama ng mga new vocabs dito. Kleptolelap na ilagay mo! Okay. Ba't ang gigigil? So, ayan, nilip-tulelap niya ako. Siyempre ako naman kilig-kilig. Dito kasi. Tapos, ano na. Uy, ligo na. Uy! Tapos after that lip-tulelap, may binilong siya sa akin. And eto na, ang twister. Uy, join ka na. Tangkad mo na. So, leto na. Inamin niya nilalagay niya pala ng white cast ang kape ko. Akala ko nagjo-joke siya pero no. Sinadya raw niya talaga ilagay ang humidity niya or white cast. Yes, yung kanya. Yes, di ba may energy? Sa kape ko. Ba't kasi may training? Kala mo talaga, chef, master chef na siya din sa niya. Kala mo siya na si Boy Logro ng Pinas eh. Ano ba po? At nasanay daw ako sa lasa at masanay ako sa lasa. At para daw hindi ako arte kapag nirurot time na. AKA or papan, ganon. Mga mare, nainis ako syempre. Parang ansya naman siya, diba? Pero in fairness, walang lensa ha. Talagang inapprove niya pa talaga, no? Pero bukod naman yung ilulunok. Ako nga eh. At kung tutuusin, kaya pala ang rich ng texture ng kape niya, may love. Parang halong over. Ano collab ba yan? Like love / white cast. Perfect coffee. Matry nga sa Starbucks. So let's move on. Ba't ang pink? At ayun na nga, naging turning point ko from ew, no swallow to pwede na, may flavor pala. Pwede ba ako mag-request din ng sisig? Huy, Ngayon sinasabi ko sa kanya, babe, gusto ko yung hazelnut blend ha, at huwag mo kalimutan, lagyan ng special cream. Alam mo talaga, nasa Starbucks na siya eh. Bakit yung bata ko? Ba't kasi nilagyan ng humidity? Ba't kasi nilagyan? Hindi ko ma-feel. Like, you can. May humidity. So, let's move on. At ito na kanyang ending part. At kung may tanong kayo kung bakit ako palaging hyper tuwing umaga, nyumba siya. Alam niyo na, white cast lang yun, e-geaters. Support local, support libido. Tama na kayo, my God, magkakape pa ako. Ano ba? Ano po? Pero, matry nga yan. Pwede ba sa self? Like, or kailangan sa bawarat? Baka sa bawarat kailang. Sige nga, tatry nga natin. Tatry nga natin kung matamis ba ito yung creamy. So, ayun na nga. Let's move on. Ano ba kasi yan? Nainis ako dito. Mamaya natatry ko yung avocado. Yun yung ilalagay ko sa avocado. Or kaya halo-halo, no? Pwede ba sa halo-halo? So, ano ba? Ayoko na! Kala mo ba? Hindi nakakatikin nun. So, let's move on mga e-geaters with our last story. Hala, hindi ko talaga na-record. Hindi ko na-play yung voice memo ko kanina. Shit! Anyway, yan yun na. Hindi na-play. Ay, di na napindot. Nainis ako. Kaya,
yung last voice, ay ano na. Ito, maayos na to. So, ang next story natin is, category is BL slash tearjerker slash kulaba slash alibido. Pagpasensyahan nyo na, syempre tao lang nagkakamali din. Tsaka hindi naman tayo big prod, diba? Ako po sa higaan nga lang ako na may mga punong-puno ng laway na ang aking unan. So, let's move on with the story. At ang kanyang titulo dito is Baklang San Juanico Bridge. So, anong gagawin? Let's read it! There Willard, aka Sophie Prime, aka Sophie and Co. Nangyari ito, medyo matagal na din naman eh. High school days ko pa, over naman sa throwback. So, ayun na nga. Over naman, kala mo talaga siya ng 17. So, let's move. Kala mo nasa story siya ng 17. So, ayun na nga. So, noong mga panahong itis, graduating ako ng high school and may ka-situationship akes na college na. Taga-UP si Boylet, ang deal namin is maging official na kami if ma-achieve ko ang tagumpay ng APCAT or makapag-nyopos ang gay sa Nora Honor. Unfortunately, wis akes nakapasa sa UP, struggle talaga ang Keki kasi sa math kaya kinulang sa panunood ng Matinik. Oh, naalala ko yung Matinik. Kung ano, ang hirap kasi ng math. Ayoko din ng math. Ako nga eh. Namujay na naman. So, let's move on. Meanwhile, yung ex ko nakabatch ko, nakapasa siya sa UPRET. Yes, galing, tae na. Yung ex ko na to ay naging bowa ko at last school year na namin. Nag-decide kami maghiwalay bago ang senior year dahil kami ay namujane student. Mga bida-bida sila. Yung parang, Mami, assignment po, hindi nyo po na-follow up. Namujane! Mapapagano ka na lang talaga eh. Anyway, okay naman talaga kailangan ipailala pero wala pa kasi akong assignment eh. Pwede ba pakopya? So let's move on. Betty May namin parehas na makatapos sa Nora Honors. Siyempre, friends pa din kami after magjiwalay since di naman kami bad breakup. Bilang pasado siya sa APCAT, nagtanong-tanong lang siya kung sino may kakilala sa UP dahil need niya daw ng help with the application and enrollment process. Over naman sa ass! Na-forget ko na yung specific na concern niya eh. Over naman sa amnesia. Gamit na gamit yung mga over eh. So, Ginano Gibbs ko, yung Ginano Gibbs ko ang NFB ng boylet ko since school concern naman and confident with the heart naman na case dahil same silang top. Where naman? Kala mo? Forget same top, ano? O, RPAP yan! Siyempre, yung hanap nila, diba? Like, ano ba? Siyempre, ang favorite naman natin is nataret na yan eh. Magiging bato pa ba? Same tayo niyan, syempre. Sarap. Gusto ko yan. So, let's move on. At ito na nga, ang twister. DJ Mod, kalkal. Buti walang kulangot. Ay, meron pala. Yan. At ito na nga, ang twister. One day, yung isa kong friend na nag-chat sa akin, if na-site ko daw ba yung post ng ex ko, sabi ko, over naman sa ass. Pero di ko nakita So, chinek agad ako sa FB ni ex and wala naman nakitang post na bago. So, inas ko si friend na, anong post ba yun? Over naman sa gan. Siyempre, sila niya sa akin yung SS ng picture at picturette pala ni ex at yung situationship na magkasama and ang caption is heart emojis. Over naman sa heart. Gulat ako. So, paano yung gulat? Nyak-nyak. Meaning, nakahide sa akin yung post kasi di ko nakikita at tinatago nila. So, gumawa ko ng GC-ret, inad ko silang dalawa, tapos sinend ko yung picture-aka nila. Umami naman silang parehas na sila na. Nag-sorry sila sa akin, di na ako sumagot at nag-leave na lang sa GC-ret. Ang lala, super bukit. Kayo nang malala ang Keki ha. San Juanico Bridge ang eksena ko talaga. Naging tuloy pa nga ng mga hayop na yan. Lagyan ng asin para balot. In fairness naman sa kanila ha, hanggang matapos ako ng college, sila pa din. Pero ngayon, hiwalay na din yata sila. Deserve. Hindi, charot. Hindi pala. Anyway, baka kasi nagmahalan talaga sila. Laman na in love, ganun tumibok yung ugat ng kanilang ngiti pirate or yung busok nila is nagkaroon talaga ng love and connection. Pero naman ako nasa movie mga
Ganon, di ba? Anyway, let's move on. Parang ako alam mo yun sa mga, mga theater. Ganun. So, let's move on. Okay naman na ako, naka-move on na. Buti naman. Bigyan pa namin advice. So, let's move on. Gusto ko lang i-share ang moral lesson na i-gatekeep nyo ang mga taong dapat i-gatekeep dahil ang mundo ay isang malaking quiapo. Maraming snatcher, maaagawan ka, lumaban ka. Over mo sa Carmi Martin. So, yun lang, tama na kayo yung kili-kili ko. Salamat! At ang meron siyang update dito, meron siyang proof of purchase. Ang sabi niya, di mo pa nare-read to pero may update ako ha. Di ako nakasend ng proof of purchase sa first email ko. So, ayun, ang pickpack nilang dalawa. Then, update then. 2 years ago ko na-discover na ang ka-situationship ko noon is sikat na palang Namojane na Alteraka sa Twitter. Kalurks, ayun lang, tama na kayong kili-kili, bembang. Grabe, ang pogi Ay, ang pogi nilang dalawa. Tapos, may picture ka pa sila dito na nagnyanyarurot. Kaloka talaga. Sinin pa talaga yung umu-orpap dito no? Nagagago siya, join ako. Bagansya mode. Anyway, that's all. Sabay-sabay. Lagyan ng asin para balot. So, yeah, that's all. Thank you so much mga Igiters. Thank you so much for joining my episode 12. So, don't forget to follow, don't forget to share my Notify Satellite, and comment na rin kayo. So, yeah, sorry ako, medyo maraming mga eksenang syempre, normal lang naman mali, diba? Alam niyo, wala tayong mga production number dito, diba? Like, ASAP. So, yeah, that's all. Tama na kayo magad yung kili-kili ko. So, guys, thank you so much. Ano ba? Lagyan ng asin para balot na naman. Ano ba? Anyway, bye guys. Love you. Magkano nga yung brace ko? Yes, 5K ito pero naka-promo kami kaya 3K na lang. Yes, I know na fake tong brace ko pero passion nga lang, 'di ba? Kaya yun. Pero yun na nga. Ako na nag-change rubber para tipid naman kasi hirap nun, no? Hirap nun. Bye, Gitters. Love you.